Okay, I'm back. So, umabot yata ako ng 1 month na hindi ako nag-vlog, no? It was a nice break. Sarap. Ang sarap ng kain tulog. YouTube. Though, ang buhay ay buhay. Meron at meron mga struggles yan in the middle. Pero, ang sarap maging retired. I'm enjoying my retirement, sa totoo lang. Pagsamahin mo ba naman yung internet, YouTube, unlimited readings, kapitbahay lang namin yung library, tsaka supermarket. Sipin mo, mga walking distance lang, tatawid lang ako. Tatawid lang, tapos yung library, parang 2 blocks away. Yun nga lang, dahil sa nangyari sa akin na ospital ako, ayaw muna ng asawa kong nagsisimba ako ng 6 blocks away. Ayaw niya naglalakad ako. Pag binilang mo yun, parang 8 blocks. Pero pag nilakad mo, dahil may shortcut, 6 blocks lang. Ako, submissive akong asawa. Ayoko magbigay ng stress. So, masunurin ako, katwiran ko. Mas matutuwa sa akin si God kung napiplease ko yung asawa ko. So, I do that, you know? Alam mo, sa totoo lang wisdom, pag inaral mo maigi, napakasimple. Diba? Yung iba nalilito kung sino susundin, si God ba o asawa nila o sarili nila. Sa totoo lang ang kulang mo, si Holy Spirit lang. Kasi si Holy Spirit, sasabihin niya ang gugustuhin ng Diyos ay yung wala kang na-offend na tao. Kasi ang Diyos nga by nature is love. So kung yung asawa mo, binibigyan mo ng sobrang stress dahil ipinipilit mo yung gusto mo, ay tanungin mo yung sarili mo kung talagang si God ang una sa'yo. Kasi kung una si God sa'yo, di ka malilito eh. Gag-guide ka niya. Pero hindi naman ibig sabihin, all the time, asawa ko na susunod. Di Pagka may mga prinsipyong kinakailangan makita niya na mas mahalaga sa akin si God, I also put out my voice. Talagang sinasabi ko, hindi, this is where I stand. Ganito desisyon ko. Takot sa akin yun. ang ang malaki niyang problema is, hindi siya manalo-nalo sa akin eh. Dahil ang katwiran ko. Paano tayo mag-aaway? Ang gusto ko, yung gusto lang ni God. Ang gusto ni God is submissive wife eh. So, saan tayo magkakaroon ng problema? Pero na lang, kung ang feeling mo, si God ka rin. 'Di ba? Yung tipong uunahin kita before God, labo 'yun. Kaya minsan nung hindi pa ako na ospital, talagang sinasabihan ko 'yon. Mamaya ka na mag-almusal kasi magsisimba muna ako. Late ako nagising eh. So, una muna ang misa bago ang love life. Ano ba talaga purpose ko? Ba't ako magbablog? Kasi hindi naman ako nagbablog pagka walang insinuation ni Holy Spirit. Pumasok kasi sa utak ko, sa dami napapanood ko sa YouTube, parang iniisip ko, yung iba doon parang waste of time eh. Parang, pag nakita ko, kunyari after 3 minutes na yung message is baloney, lokohan, hindi pang get rich in 3 weeks. Kalokohan yon. Dahil ako pinasok ko lahat eh, pati forex. Ang laki, madugo. Aaralin mo maigi. Ito ngang vlogging eh. Pinapasukan ako ng katamaran eh, na aralin yung editing. Kasi nag-try ako sandali. Bumili pa ako ng separate na cellphone. Sabi ko, teka, bili nga akong iPhone para mas madali buhay. Hindi ko alam na, wow, naging mas complicated. Dahil yung Facebook account ko dito sa phone na to,
Hindi ko mailipat do'n kasi nawala yung old phone. Eh, kinakailangan yung phone, yung old phone ang yung parang i-aano, eh, ime-message ka nila do'n, eh, ta's ibibigay mo yung code. Eh, paano ko ibibigay, nawala ko nga yung phone na yun. So, there's no way. Nagbukas ako ng bago, kinakailangan bago yung number. Basta naging very complicated kasi mahigpit na ngayon ang Facebook. Kung meron kang bagong account, bagong phone yun. Di ba? Tapos, what do you call this? Ayoko kasi nang nai-stress ako. So, sabi ko sa sarili ko, wala naman ako intensyon magpayaman dito sa YouTube na to. Ang gusto ko talaga dito is makuha ng tao kung ano yung pinakamahalaga which is close and personal relationship with the Lord Jesus. Yung talagang close kayo. Pag yun nakuha mo, lahat madali. Meaning ko, pati pera madali. Meaning, He'll provide. Ewan ko hindi naman sandamakmak yung pera ko. Pero, binigay niya ako ng assurance na you will not die empty-handed. Una-una, naging Canadian citizen ako. Ako pa yung ako pa yung, mahilig ako sumulat. Yung tipong, teka muna, nabalitaan ko may increase na $1,200 Sulat ako niyan. Bakit ang pera ko ganito lang ang amount? Di ba? Tapos, yun, papaliwanag nilang maigi na kinakailangan lahat ng tao sa Canada magkaroon ng resources. So, dahil malaki na yung income ng asawa mo, maliit na lang sa'yo. Kasi dependent ka So, wala akong increase. At saka, compared to normal pensioner, maliit lang ang tinatanggap ko. Kaya lang, may asawa nga ako. At yung asawa ko, yung anak, malaki na. So, parang wala na kaming dependent. Minsan nga tinanong ko ng asawa ko dahil nakikita niya parang masyado ako masipag. Parang mahanap ako lagi ng diskarte paano magkakapera. Sabi niya, magkano ba kailangan mo? Sabi ko, hindi yun Gusto ko habang malakas ako, kumita ako ng malaki. Para saan? Sabi ko, ganyan ka magtanong kasi malaki na yung sa'yo Para saan nga? Wala lang. Gusto ko lang mag-shopping online. Wala ka nang mapaglagyan. Shopping ka pa? Dinodonate ko, sabi ko. Siyempre, pag dinodonate mo, may space na naman. Tapos nag-isip-isip ako, waste of time tong ginagawa ko Shopping, donate. Tigil na nga yan. Kumalma ka na nga, Joyce. Magkano ba pera talagang kailangan mo? Tama na yung konti. Dahil yung konti, nagkakaroon ka ng time para magkaroon ng prayer life. Okay, so seriously, eto ang point. Magbasa ka ng Bible at talagang nakatago yung secret ni God. Doon sa story ni Joshua at saka ni Moses. Basahin mong maigi yung balik-balikan mo yung magugulat ka. Ang sabi ng mga theologians, yung batch na yon is nasa mga 1.2 million to 3 million. Yung tumawid. Sa akin kahit na 200,000 lang. Bakit 2 tao lang doon sa generation na yon ang nakapasok sa promised land? Research nyo si Caleb at si Joshua lang. Sa dami ng tao yun, yung dalawa lang na yun ang nakatawid. Si Moses nga na-disqualified Diba? Dahil pinitik niya yung rock ng 2 beses, sabi ni God 1 time lang. Big deal ba yun? Big deal kay God ang disobedience. Tsaka nagkalat siya doon. Uminit ang ulo niya. Ayaw ni God ng mga burst of fury. Yung
Yung nagagalit out of pride. Yung tipong, kung pagod ka, kung pahinga ka, huwag kang magalit. Kaya ako ngayon, dahil na-ospital ako, and then I've discovered na maanoy lang ako or mainis lang ako ng konti. Parang sumasakit ang dibdib ko. Wala nang big deal sa akin. Tsaka wala na akong desire sa pera. Yung tipong, tama na yung konti. Kasi sabi nga ng asawa ko, para saan? Para saan kinakailangan mong kumita pa? Bili kang bahay. Ang hirap linisin ng bahay. Tutuwa nga ako, itong bahay namin, tamang-tama lang yung size para sa akin. Eh. Sabi ko nga kay God, ikaw na lahat. Ikaw na magdesisyon para sa akin. Kasi, tama lahat ng choices mo eh. Mas alam mo kung ano mas gusto ko eh. Magaling talaga si God. So look, kung yung dalawang yon na nakatawid sa promised land, dalawang yan ha, from millions of people or hundred thousands of people, ano ibig sabihin nun? God values each one. Mahalaga ka. Kung nakikinig ka rito, ang message ni God sa'yo today is you don't have to do extra special performance. All you need to do is be yourself. Dahil mahalaga ka sa Kanya. Yung anak mo, maging successful man yan o hindi, basta't masunurin yan, mahal mo yan eh. At ang pagmamahal, sa totoo lang, ang totoong pagmamahal, unconditional. Kaya magalit ka o hindi ka magalit, yung puso mo nagmamahal. Yun ang hindi makuha ng maraming millennials. Akala nila, pagka disiplinaryan yung magulang, hindi sila mahal. Bobo nga eh. Ang daming bobo sa mundo, kaya ang daming malungkot. Kita mo nga, doon sa milyong Israelites na yun, nakatawid lang, 2 lang. Kung bakit dumami sila is because hindi counted yung children. Yung mga children, yon lumaki. Nakasama ni Caleb at saka ni Joshua. But I like Joshua. Kasi si Caleb din. Pero si Joshua kasi, after ni Moses, siya yung nag-take over. Doon makikita mo kay Joshua yung natuto siya kay Moses. Natuto siya sa mga mistakes at saka good things na ginawa ni Moses. And I think na-inlove siya kay God. Kasi pag na-inlove ka sa isang person, gawin mo lahat eh. Sa akin, I'm so glad that because we only have one life, na from the very start, sige talaga gusto ko eh. Gusto ko lang paglaruan ng konti yung mundo. Hindi ko alam paglalaruan din pala ako. But, all in all, it's a good life. It's a very good life. I cannot complain. I hope you get that. In true happiness. Okay, God bless you all. Take care.